Kaibigan, sa oras na ito, narito na naman tayo upang pag-aralan ang mga ginintuang salita ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat. Dalangin namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Purihin siya sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na gabay, biyaya, at katotohanan na ating pinapag-aralan linggo-linggo. Lalo tayong lumalakas sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitiw at mawawala, kaibigan, sa pag-aaral ng kanyang mga salita at susubaybay sa programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa pamamagitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral sa oras na ito. Pinabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa Tayub, Church, Infanta, Dilasag, Limay, Liyang Church at Buer Aguilar, sa may San Jose, Pangasinan, sa may Pila, sa may Tagaytay City, Palawan, sa may Bayong Dagat, Southwest France, Tel Aviv, sa may Israel, Mindoro Island Mission, musta kayo dyan sa mga kapatiran, sa may Tangkilipit, kailan lang ay lunsad tayo ng pag-aaral o training ng mga Sabbath School teachers sa may San Fernando, La Union, at sa may Santiago City, sa may Negros Oriental, Tarlac, sa may Palayan City, ganun din sa Adventist Academy, Iloilo, Iloilo City, at sa may Benguet, sa may As-is Laurel, Batangas, for taking down notes sa mga pinapag-aralan natin linggo-linggo. Purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan, sapagkat narito ka at lahat ng mga hindi ko nabanggit ay kaunawaan at kaawaan ka ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat sa mga nagsusulat sa mga comment section. Dalangin namin na kayo ay palakasin, kaawaan, at magbigay karunungan sa inyo ng ating Panginoong Diyos. At ating mga kasama dito sa studio ay ating mga patuloy na budihing manggagawa ng ating Panginoong Diyos. Una dito ay si Pastor Joel Abunales Jr. Siya ay patuloy yung nakikita sa kanyang programang Dear Pastor. Kumusta kayo, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Ray. Ako po yung muli natutuwa na makasama ang ating mga kapatiran. Ganun din kayo na aking mga kamanggagawa sa ating pong oras ng pag-aaral. At natitiyak ko po na maraming mga gems of truth na makukuha po natin dito, lalo-lalo na po dito sa ating tatalakayin sa mga oras na ito. Magbati po, pinapaabot ko po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao, nasaan man po kayo. Hindi ko man kayo mabanggit isa-isa. Natitiyak ko po na ang Panginoon ay kasama ninyo at dinadalangin ko rin po kayo na matuto po tayo sa ating pong pinag-aaralang mga leksyon. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay ang ating kaibigan, Pastor Jerry Stabilio. Siya po ang ating Stewardship Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Mabuti naman, Pastor Ray, at salamat naman na tayo magkakasamang muli para sa ating pagtatalakay ng ating pong pangsiyam na leksyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sumayin niyo ang kapayapaan at patuloy na karunungan nagmumula sa Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, nais kitang niyahan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang iyong mga anak na buksan ang iyong banal na salita upang pag-aralan at magkaroon kami ng karunungan. O Panginoon Diyos, magsalita kayo sa amin. Nawa ang presensya at ministeryo ng Banal na Espiritu ang aming mararanasan sa oras na ito. Pagpapalain ng bawat isa sa amin at patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating temang pinapag-aralan ngayong trimestre, mula pa noong Enero hanggang Marso, ay may pamagat na mga awit na ito ipapag-aralan natin na sinasadyang nagkakaroon ng tagpuan ng Diyos mula sa puso ng mga tao. At patuloy na pinapag-aralan natin ang awit na ito ay punong-puno ng pagpapahayag ng panalangin, kagalakan, daing, at ganun din papunong-puno ng papuri at mga awitin sa pagtitiwala sa ating Panginoon Diyos na Siya'y nangako na hindi tayo kailanman pababayaan. Kaya ang ating pangsyam na paksa
Ang ating pagpag-aralan ngayong linggo ay may pamagat na mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa awit 118, 22 at 23. Ito'y sinasabi, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilalas sa ating mga mata. Kaibigan, noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang kahalagahan ng karunungan mula sa Diyos. Na ang karunungan ito ay makikita sa ating pagkilos, na may diwang pag-ibig sa kapwa, na may katwiran at kabanalan, pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na siya ang may likha sa lahat ng mga bagay upang makikita at maunawaan natin na tayo ay galing sa kanyang butihing kamay at makapangyarihan. Na kung tayo'y sa kabuhayan ng mga ito, na kinikilala natin na siya ang Diyos na gumawa sa atin, na hindi tayo galing kung saan man, sundan natin, magkaroon tayo ng karunungan. Na ang karunungan ito ay napakahalaga sapagkat ito'y nagdadala sa atin ng kaalaman na mabuhay gaya ng ating Panginoong Hesus na nagkaroon at magkakaroon ng pag-asa ng kaligtasan. Yan ay pinag-aralan natin nung nakaraang linggo. Kaya ngayong linggo, papag-aralan natin ang pinakamahalaga sa lahat na sentro kabuuan ng banal na kasulatan, usapin sa Biblia, na hula sa Biblia, na ang aklat ng mga awit na ito ay tinutukoy ang kabuuan ng ating Panginoong Hesukristo. Punong-puno siya ng kataga, hula patungkol sa Panginoong Hesus. Hindi lang dito sa banal na kasulatan, lalong-lalo na sa awit at ganoon din sa bagong tipan. Kaya ang kanyang pagkatao ng ating Panginoong Hesus ay naririto at pag-aralan natin. Ang kanyang pagka-Diyos, lalong-lalo na yung nasa setas natin na pagiging cornerstone o panulok ayon sa talatang sa uluhin, na ang kanyang pagiging Panginoon at tagapagligtas sa bawat isa sa atin. Kaya sa oras na ito, kaibigan, tatalakayan natin kung anong ibig sabihin ng mga ito sa banal na kasulatan. Kaya ang kabuuan ng ating leksyon ay may 3 na tatalakayan natin. Unang-una dito ay the Psalter testify that Jesus is God. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel. Ang pangalawa ay the Psalter verifies the life and ministry of Jesus. Ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jerry naman. At balikan natin ang pangatlo, the Psalter authenticates Jesus' suffering and exaltation. Yan din ipapaliwanag sa atin ni Pastor Joel. Pagkatapos nito ay magkakaroon tayo ng konting pagkuro-kuro o kaya pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Kaya punta tayo sa una, ibig sabihin, Pastor Joel, ay the Psalter testify that Jesus is God. Pastor Joel. Isa ito, Pastor, sa mga manonood natin, isa ito sa pinakamahalagang usapin, pinakasikat na pinag-uusapan, lalo sa kapanahunan din natin, yung tungkol sa pagiging Diyos or yung divinity ng ating Panginoong Hesus. At ang kagandahan po dito sa ating pag-aaral na merong mga quotation ang bagong tipan mula sa lumang tipan tungkol dito sa pagiging Diyos ng ating Panginoon. At itong since ang focus ng ating lesson review ay lesson study ay tungkol sa aklat ng mga awit. So, punong-puno ang aklat ng mga awit ng mga talata or mga sitas kung paano nito pinatutunayan, tinitestify nito na tunay na Diyos ang ating Panginoon na siya'y nabuhay. It's all about His life and ministry nung siya'y nandito sa lupa. So, unahin muna natin ngayon dito, Pastor, yung mga talata na binabanggit. Napaka-importante na malaman kasi natin ito. Kasi alam naman natin sa panahon natin ngayon, marami pong hindi naniniwala ng ating Panginoong Yesus ay tunay na Diyos. Iniisip lang na siya lang ay isang mababang Diyos, nilikhang Diyos, in-appoint na Diyos. Kaya dito sa aklat o pag-aaral natin sa ating Sabbath School ay hinighlight ang importansya ng pagkaunawa
ng pagiging tunay na Diyos ng ating Panginoon. At mamaya, matapos nating basahin yung mga talata, magbibigay tayo ng ilan sa mga implikasyon kung bakit kinakailangan natin pag-aralan ito. Bakit kinakailangan itong bigyang pansin? Ano ang halaga ng pagiging tunay na Diyos ng ating Panginoong Yesus na malaman natin sa ating mga personal na buhay? Tingnan natin yung mga propesiya na isinabi ng aklat ng mga awit patungkol dito sa Mesiyas na ito, tungkol sa Panginoong Yesus na to. Unang-una, sa aklat ng mga awit, tinutukoy si Jesus bilang na siya ay sinamba, na dapat iukol ang pagsamba sa kanya, na makikita din natin sa bagong tipan na itinuro. Unahin natin, Pastor, sa mga awit 97, ang talatay 7, na sa bagong tipan makikita ito, or ito ay kinote ng Hebreo 1:6. Mapahiya nawa silang lahat na sumasamba sa mga larawan na kanilang ipinagmamalaki ang Diyos-Diyosan. Lahat ng mga Diyos ay sasamba sa Kanya. Dito naman sa Hebreo 1:6, at muli ng Kanyang dinadala ang panganay sa daigdig ay sinasabi niya, sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Kaya importante dito na maintindihan natin yung incarnation ni Jesus Christ. Kasi doon sa aklat ng mga awit, merong contrasting powers dito, yung mga Diyos-Diyosan at yung tunay na Diyos. Okay. Itong tunay na Diyos na nasa langit, sa Hebreo, ito yung nagkatawang tao. So tinukoy si Jesus Christ dito na siya ay sasambahin ng lahat ng mga Diyos-Diyosan. So patunay na itong Diyos sa mga awit 97, ito yung nasa langit, bumaba dito sa lupa, na siyang pinatungkulan na creator din ito. Ito yung siyang pinatutungkulan na makapangyarihan din sa lahat. So ibig sabihin, itong si Jesus na nagkatawang tao, bagamat siya ay nagkatawang tao, nabuhay kasama natin, pero hindi na wala ang kanyang, siya pa rin ay nabubuhay bilang isang Diyos na nararapat sambahin. Pangalawa, Pastor, na tinutukoy sa aklat ng mga awit, itong Panginoon na ito ay tumanggap ng papuri, tumanggap ng honor sa mga awit 45, ang talata ay 6 at 7, at makikita naman natin ang pag-quote nito sa Hebreo 1:8 at 9. Ang iyong banal na trono ay magpakailan paman. Ang iyong setro ng kaharian ay setro ng katarungan. Iyong iniibig ang katwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Amen. Kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay pinahiran ka ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamahan. Ngunit tungkol naman sa anak, ay sinasabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman, at ang setro ng katwiran ang siyang setro ng iyong kaharian. Inibig mo ang katwiran at kinapuutan ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo, ay binuhusan ka ng langis, ng kagalakan, higit pa sa iyong mga kasamahan. Tignan niyo yung language, almost the same. Kasamahan. Kasi kinote ito ng writer ng Hebrew mula dito sa Psalm 45 and 6 para patunayan na itong language na ito, itong description ay patungkol sa anak, patungkol sa ating Panginoong Hesus. So, kung ikaw ay isang ordinaryong tao lang, sa ordinaryong, or kahit nilalang ka lang, hindi ka pwedeng tumanggap nitong mga honor na to, yung setro. Yeah. Ang pwede lang tumanggap nito ng setro na to, ng ganitong papuri or honor, walang iba kundi ang Diyos. Siyang tunay na Diyos. So, kaya importante talaga dito, mga kapatid, na maintindihan talaga natin yung lingwahe ng incarnation ni Jesus Christ. Na ito yung iba tinatanggi na hindi yan patungkol sa anak. Marami mga binabanggit pa ng mga teolohiya upang i-reject nila yung idea na hindi ito patungkol sa Panginoong Yesus para patunayan nila na hindi siya tunay na Diyos. Pero dito, propesiya ito mula sa aklat ng mga awit na ipinapakilala ng aklat ng awit ng Psalter, tinitestify niya na ito ang Diyos ito. Diyos ito, walang ibang pwedeng tumanggap nito. Hindi pwede nito tumanggap ang isang ordinaryong tao lang. Ang pwedeng tumanggap nito ay ang Diyos. So una, binanggit natin, sinamba. Okay? Marapat na tumanggap ng pagsamba ang ating Panginoong Yesus. Pangalawa, siya ay tumatanggap ng honor or mga papuri or yung kanyang setro. Pangatlo, ang kagandahan dito, isa ito sa magandang maintindihan natin
na tinuro ng aklat ng mga awit, itong Diyos na ito ay manlalalang. So, Si Jesus ay patunay na manlalalang. Pakinggan natin ang mga awit 102, ang bersikulo ay 25 hanggang 27, at kinote ito ng Hebreo 1, 10 hanggang 12. nang una ang saligan ng lupa ay iyong inilagay, at ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay nananatili, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuotan, silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila na gaya ng kasuotan, at sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay nananatili at ang mga taon mo'y walang katapusan. Sa may 10 to 12 ng Hebreo 1. At ikaw, Panginoon, ng pasimulay, inilagay mo ang saligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Sila'y mapaparam, subalit ikaw ay nananatili, at sila'y lahat ay malulumang gaya ng kasuotan, gaya ng isang balabal, sila'y iyong ilululon, at gaya ng damit, sila ay mapapalitan. Ngunit ikaw ay ikaw pa rin, at ang iyong mga taon ay hindi magwawakas. Ang ganda ng patotoo dito kasi yung creator na to ay eternal. So ikinapit ito sa aklat ng mga awit patungkol doon sa Diyos na nasa langit. And doon nung nagkatawang tao ay pinatungkol kay Jesus. Ibig sabihin si Jesus ay hindi itinatanggi ng Biblia, hindi itinatanggi ng aklat ng mga awit na siya ay Diyos, at hindi rin itinatanggi na siya ay eternal. Kaya napakaganda ng language ito. So kung ang implikasyon, anong implikasyon nito na malaman ko na si Jesus ay creator? Anong implikasyon sa personal kong buhay na malaman ko na si Jesus ay eternal? Ibig sabihin nito, Pastor, we can place our trust sa creator na to kung siya nga. Di ba pag binasa natin yung sa Colossus, siya nangahawakan sa lahat ng mga bagay sa sanlibutan. Kung wala siya, ano na lang tayo? Kung wala siya, ano tayo bilang kanyang nilikha? Kung wala siya, ano mangyayari sa buhay natin? Kaya importante na maintindihan natin yung testimonya, yung pag-testify ng Psalter o aklat ng mga awit na si Jesus ay creator at eternal. Na kinote ng Hebrews bilang pagpapakita na ito ay nagre-refer sa isang tunay na Diyos. So bakit kailangan ko malaman na siya ay tunay na Diyos? Kasi bakit ako maglalagay ng buhay ko sa isang hindi tunay na Diyos? Bakit ko ipagkakatiwala yung buhay ko sa tao? Bakit ko ipagkakatiwala ang buhay ko sa hindi ko mapapakinabangan? So ibig sabihin, itong ang ating Panginoong Hesus, pwede nating ibigay ang ating buhay sa Kanya kasi sa isang tunay na Diyos. Last, Pastor, bago ko tapusin yung aking bahagi, tinutukoy din siya sa aklat ng mga awit bilang anak ng Diyos. At masusumpungan dito sa mga talata ng mga gawa, 13:33, Hebreo 1:5 at Hebreo 5:5. Aking sasabihin ang tungkol sa utos ng Panginoon. Sinabi niya sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, kita ay ipinanganak. Na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin na kanilang mga anak ng kanyang muling buhayin si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. Sapagkat kanino sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay aking anak. Ako ngayon ay naging iyong ama, at muli ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak. Amen. Maging si Kristo man ay hindi lumalhati sa kanyang sarili upang maging pinakapunong pari, kundi itinalaga ng nagsasabi sa kanya, ikaw ay aking anak, ako ngayon ay naging ama mo. Hindi lang yan, Pastor, itong pinag-aaralan natin, hindi lang po ito basta ito informative. Transformative to. Anong impact nito na malaman ko na siya anak ng Diyos? Anong impact niya na malaman ko na siya kinilala ng Panginoon? Kasi may mga paniniwala na siya appointed lang ng Ama. Hindi siya talaga tunay na Diyos eh. So ako, pag nalaman ko, ito pala yung pinag-uusapan ito sa aklat ng mga awit sa nakalipas. So ngayon nandito na siya sa bagong tipan. Dati ano pa lang siya parang concept. Or salita. Pero ito naging reality. Pumasok sa natin, sa buhay natin, at hindi lang siya basta
yung kanyang existence, hindi lang siya basta dumaan dito sa atin, kundi ipinakilala niya na siya'y tunay na Diyos, na alam niya ang lahat ng mga bagay. Siya ang may-ari ng lahat ng mga bagay. So dito, powerful statement or language ang ginamit dito para patunayan na siya'y creator, na kung siya ay creator, bakit hindi ko ipagkatiwala yung buhay ko sa Kanya? Bakit hindi natin paniwalaan na siya'y tunay na Diyos? Kasi ang tunay na Diyos lamang makakapagligtas sa atin, makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ang tunay na Diyos lamang ang pwedeng sumagip sa atin sa nakakaawang sitwasyon natin. So I think dito sa binanggit natin, pinag-aralan si Jesus bilang tunay na Diyos, tumanggap ng pagsamba, siya ay tumanggap ng papuri, siya ay creator, eternal, at ganoon din siya ay anak ng Diyos, Pastor. Amen. Napakaganda ang paliwanag. Nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay sinasalita dito sa banal na kasulatan, lalong-lalo na dito sa awit, pagkatapos ay yung salita ay naging tao na, naging laman na ang ating Panginoong, ito na yung ang ating Panginoong Jesus. Kaya ito yung sinasabi ni Apostol Juan sa 1:1 na ito yung logos, sinasalita, hinuhula, pagkatapos ay dumating sa bagong tipan, ang ating Panginoong Jesus ay nahawakan at nakita ng bawat tao noong panahon niya, noong pumunta dito sa lupa sa Israel, mga kaibigan. Ang maganda dito ay yung Ama, dito sa Hebreo na sinasabi niya, na Ama ay kinilala niya na yung anak. At yung anak ay kinilala niya yung Ama. Pero yung Ama, sinabi niya sa anak, sambahin ka ng mga anghel. Ibig sabihin, nasa kanya. Hindi siya anghel, siya ang sinasamba. Sinasamba ng mga anghel. Yung mga anghel, hindi niya pwedeng sambahin yung kapwa niya anghel. Correct. Kundi, sambahin niya yung lumalang sa kanya. At ito yung pangalawang persona ng ating sapagkat Diyos. Ito ang ating Panginoong Jesus na nagkatawang tao. Kaya purihin ang Panginoon Diyos na mapalad ang bawat isa sa atin ayon doon sa paulo ng ating leksyon, na mapalad ang mga sumampalataya sa Kanya, sa Kanyang pagdating ay nagkakaroon ng pagkakilala kung sino ang ating Diyos. Amen. Kung sino ang Diyos sa atin na galing sa langit, hindi natin makikilala ang Diyos, kundi makikilala natin yung nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesus. Na siya, mula sa Diyos, ay nagkatawang tao, pero Diyos siya. Pero tao pa rin siya na kagaya natin, pero galing siya sa pagka-Diyos. Kaya purihin ang Panginoong Diyos. Maraming mga teksto pa ang nagpapatunay dito, kaya lang kukunti ang ating oras. Ang pangalawang kabuuan ng ating leksyon dito ay ipapaliwanag sa atin ni Pastor Jerry. The Psalter verifies the life and ministry of Jesus. Papapatuloy natin dito. Pastor Jerry, ano ibig sabihin nito? Yeah, pinatututuhanan ng mga awit ang buhay at paglilingkod o ministeryo ng ating Panginoon. Pastor Ray, napakaganda na nasimula natin ang unang linya ng ating pong punto ay maipakita na si Jesus ay siyang binabanggit na Yahweh o Panginoon at iisang Diyos na tunay. No? Sapagkat ang sabi nga ho ni Pastor Joel sa atin, mga minamahal, ay magandang ilagak ang ating tiwala sa Kanya. Sapagkat sinasabi ho ng Jeremiah 17:5 na sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa laman. Hindi tayo naglalagay ng tiwala natin sa kinuha ng tao. Kung si Jesus ay tao lamang, ay susumpain din tayo, minamahal. Kaya mapalad po tayo na ilagay ang ating tiwala sa ating pong mahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos na manlalalang, si Jesus na ating Panginoon. Ngayon naman ay ating pong makikita, mga minamahal, na ang mga awit dito sa ating pinag-aaralan ay favorite talaga nila na kinukot ng mga New Testament writers. Itong mga awit na ito, no? So itong mga sitas ng binabanggit sa banal na kasulatan, partikular po dito sa aklat ng mga awit, ay kinukot na madalas ng mga manunulat ng New Testament. Yung gospel at saka po yung tinatawag nating sulat ni Apostol Pablo sa Hebreo. Ang unang bahagi po na ating pong i-verify ng buhay ng ating Panginoon at ministeryo ay ang pagkakatawang tao ni Jesus at ang kanyang ganap na pag-aalay ng sarili. Tutulungan tayo ni Pastor Ray na basahin ang bagong tipan at ako naman po ang babasa ng partikular na mga kapitulo at talata na may kinalaman po sa buhay
at ministeryo ni Jesus na binabanggit po sa mga awit. At ang katuparan po ay nasa Bagong Tipan. Mga awit 46 hanggang 10, ang sabi po dito ng mga awit, the Psalter, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit binigyan mo ako ng bukas na pandinig. Handog na sinusunog at handog na pangkasalanan ay hindi mo kinailangan. Nang magkagayoy sinabi ko, narito, ako'y dumarating. Sa balunbon na aklat ay nakasulat ang tungkol sa akin. Kinaluluguran kong sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ako'y nagpahayag ng masayang balita ng kaligtasan. Sa dakilang kapulungan, narito, ang aking mga labi ay hindi ko pipigilan, O Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikinubli ang iyong katuwiran sa loob ng aking puso. Ibinalita ko ang iyong katapatan at ang pagliligtas mo. Hindi mo inilihim ang iyong tapat na pag-ibig at ang iyong katapatan sa iyong dakilang kapulungan. So dito ho sa Hebreo 10 hanggang 7 ay binanggit po ito ng manunulat na si Apostol Pablo na halos katulad din ng katuparan po ng pagkakatawang tao ng Mesiyas na si Jesus at ang kanyang ganap na pag-aalay ng kanyang sarili. Basahin natin, Pastor Ray, ang binanggit ni Apostol Pablo sa Hebreo 10, 5 hanggang 7. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Yeah. Kinote niya mismo, no? Sakto-sakto na ito ay kinote niya sa paglalarawan po ng talagang lubos na paghahandog ni Jesus ng kanyang sarili para sa kasalanan ng tao. So si Jesus na anak ng Diyos, nagkatawang tao, siya po yung ipinangakong Mesiyas, ay binanggit po dito at pinatutunayan ang buhay at ministeryo mismo ng ating Panginoon. Ang susunod na bahagi ay ang sigasig ni Jesus sa bahay ng Diyos ay nagpapaalab ng kanyang puso. Mababasa po natin ito sa mga awit 69, ang talata po ay 9 rin o siyam. Sapagkat ang pagmamalasakit sa iyong bahay ang sa aki umubos at ang mga paghamak ng mga iyo'y humahamak sa akin ay nahulog. Nang ang ating Panginoong Hesus ay pumasok sa banal na templo ng panahon ni Juan, ay binanggit po niya kung ano ang naging damdamin ni Jesus, naging sigasig niya. At sabi po doon ay nilinis ng Panginoon, na talagang tinalis ng Panginoon ang mga ginagawang paglapastangan sa bahay ng Diyos. Templo. Sa templo ng Panginoon. Basahin nga natin, Pastor Ray, sa Juan Kapitulo 2:17. Naalala ng kanyang mga alagad na nasusulat, ang sagisag para sa iyong bahay ay tutupok sa akin. So, sinasabi po dito ng manunulat na si Juan na Bahay. ipinaliliwanag po niya na kinote niya mismo, ang sabi niya, no, nasusulat. Yun po ay binabanggit yung sigasig ni Jesus sa bahay ng Diyos ay nagpapaalab sa kanyang puso. Kaya siya ay talagang nagalit siya doon, ano, ng matuwid na paggalit dahil nilalapastangan at hindi binibigyang galang ang bahay ng Diyos, no? Dahil si Jesus ay mapagmahal sa kanyang Ama, no? Ang pangatlo, mga minamahal, ay si Jesus ay nagbubukas ng kanyang bibig sa isang talinghaga. Mababasa natin sa mga awit 78, ang talata po ay 2. Aking bubuksan ang aking bibig sa isang talinghaga. Ako'y magsasalita ng malalabong pananalita mula pa noong una. Ito rin ay binanggit na halos nakatulad ng mababasa natin sa Mateo 13, ang talata po ay 35. Pakibasa mo nga, Pastor Ray. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamagitan ng propeta. Bubuksan ko ang aking bibig sa pagsasalita ng mga talinhaga. Isasalaysay ko ang mga
natatagong bagay mula pa nang itatag ang sanlibutan. Yes, sa tulad po ng mga pananalitang binanggit po sa 78:2 ay tumutukoy po ito sa hula o propesiya ng Panginoon ay magsasalita ng mga talinghaga. Ang pang-apat po ng ministeryo at buhay ng ating Panginoon ay nilalarawan sa mga awit ay si Jesus ay magpapakain sa mga tao ng tinapay ng langit. Ito po ay mababasa natin sa deskripsyon ng Psalter ng mga awit 78:2. Ang sabi po mga minamahal, at kanyang pinaulanan sila ng mana na makakain at binigyan sila ng butil ng langit. Ito ho ay nangyari noong pong panahon na nagpakain ng Panginoon doon sa Juan Kapitulo 6 ng 10,000 mga lalaki, bukod pa po ang mga bata, mga babae. At ito ho ang mababasa natin sa Juan 6:31. Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat. Kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain. So ito po ay sinasabi ng manunulat ng Bagong Tipan na ito pong pagkain na ito na nanggaling sa langit ay walang iba kundi po si Jesucristo. Mababasa po natin sa 35, Pastor Ray, pakibasa natin sa 35 ang pag-amin mismo ni Jesus sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay nang galing sa langit. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." So pinatutuhanan po dito ni Jesus mismo na ang binabanggit po sa mga awit 78:24 ay walang iba kundi siya ang tinapay ng buhay sa pagkakatawang tao. Ang panglima po ay si Jesus ang batong panulok na binabanggit po sa mga awit 118. Mga minamahal, samahan niyo po akong basahin. 118 ay ganito po ang sinasabi. 118 verse 22. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito po ay binabanggit din sa mga talata po ng Bagong Tipan ng Gospel na mababasa natin sa Mateo 21:42, Marcos 12:10-11 at Lucas 20:17. Pakibasa na lang isang talata, magkakatulad na lang yan, Pastor Ray, Mateo 21:42. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan. Ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata." Yan, si Jesus po ang batong panulok. Ayun, ibig sabihin siya po ang pangunahin, pundasyon. Ang pundasyon, mga minamahal, si Jesus, ang pundasyon ng buhay, ang pundasyon ng ating pong buhay. Ang susunod po dito na patutuo ng buhay at ministeryo ni Jesus ay ang mga bata ay magpupuri sa mga gawa ni Jesus sa templo. Mga awit 8:2 ay binanggit po dito ng mga awit, "Mula sa bibig ng mga sanggol at mga musmos, ikaw ay nagtatag ng tanggulan dahil sa mga kalaban mo, upang patahimikin ang kaaway at ang magiganti sa iyo." Yan din ho ang binanggit ni Mateo doon po sa Kapitulo 21, talatang 16. Pastor, ay pakibasa. Kaya't sinabi nila sa kanya, "Naririnig mo ba ang sinasabi ng mga ito?" At sinabi sa kanila ni Jesus, "Oo, hindi ba ninyo kailanman nabasa? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay naghanda ka ng papuri para sa iyong sarili." Amen. So ang ganda po, sakto-sakto po, no? So ito pong maliwanag ng mga deskripsyon ng mga awit ay pumapatungkol po sa darating na Mesiyas at natupad po itong lahat kay Jesus sa buhay, ministeryo at paglilingkod ng ating Panginoon nung narito siya sa lupa. Kaya ang mga manunulat po ng gospel at ng Bagong Tipan ay masasabi nating paborito nilang kino-quote ang aklat po ng mga awit tungkol po sa katuparan ng pangakong darating na Mesiya sa kanyang buhay at ministeryo na ating pong nakita ngayon pong umaga. Napakaganda, Pastor Jerry, ang paliwanag. At paghahambing kung kailan ang paghuhula ng ating Panginoong Yesus dito sa awit
at ganun din sa mga bagong tipan na totoong nangyari. Totoong hinula ang Panginoong Yesus ng kanyang mga ginawa. Lalo-lalo na doon sa magsasalita siya ng mga talinhaga, sabi doon sa 78 ng hula, ay sa awit, sasalita siya ng mga talinhaga. Totoo, nung pumunta ang ating Panginoong Yesus, siya lang naman ang nagkiklaim na si Kristo, nagpapaliwanag at nagsasabi, nagkukwento patungkol sa talinhaga, patungkol sa paglilinis ng templo, tungkol sa paghahandog. Siya yung tunay na handog, napakaganda. At siya yung pinupuri ng mga bata. Ganon din ang nangyari kaya sa ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, wag mong hayaang mga bata ay lalapit sa akin. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan. Pinapatatag ng banal na kasulatan sa libro sa aklat ng awit ng ating Panginoong Yesus ay tunay na Diyos, ganun din ang kanyang pagkatao at ministeryo sa banal na kasulatan at natupad dito sa bagong tipan. So, maraming salamat. Kaya yung pupunta na tayo sa pangatlong punto, ay papaliwanag sa atin ni Pastor Joel. The Psalter authenticates Jesus' suffering and exaltation. Ano ibig sabihin, Pastor Joel? Matapos natin ma-establish, Pastor, na tunay na Diyos si Jesus sangayon sa propesiya ng mga awit at diniscuss din ni Pastor Jerry na hindi lamang ang mga awit tumutukoy sa pagiging Diyos ni Jesus, kundi maging sa kanyang buhay, maging sa kanyang ministeryo. At hindi lang nagtatapos dun, Pastor. Can you imagine maging sa kamatayan at sa suffering, maging sa yung exaltation, pagtataas kay Jesus, binanggit pa rin ng mga awit. So, napaka-favorite talaga ng mga writers ng gospel, maging ng mga epistles, itong aklat ng mga awit na nagpapatungkol sa buhay at gawain ng ating Panginoong Jesus. Tingnan din natin, Pastor, ang ilan sa mga talaan. Unang-una dito, sa paghihirap ni Jesus, tinukoy din ng aklat ng mga awit na si Jesus ay parang na-betray ng kanyang mga kasama. Merong parang nagkanulo sa ating Panginoong Jesus. Tingnan muna natin yung tala sa mga awit 41, yung talata ay 9, at kinote ito sa Juan, ang ating Panginoong Jesus sa Juan 13:18. Maging ang matalik kong kaibigan na aking pinagtitiwalaan na kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong sapagkat sa akin ay laban. Yeah. Yun So, Juan 13:18. Hindi ako nagsasalita tungkol sa inyong lahat. Nakikilala ko ang aking mga hinirang. Ngunit ito ay upang matupad ang kasulatan. Ang kumain ng aking tinapay ay nagtaas ng kanyang sakong laban sa akin. So, tingnan nyo, Pastor, kung gaano ka consistent at harmonious yung testimonya ng Biblia. Sa mga awit, binanggit dito na ipinagkanulo si Jesus. Pagdating dito, binitray siya. Pagdating sa Juan, mismo galing sa statement na bibig ni Jesus na talagang sa kanyang malapit na kasama siya ay ipagkakanulo. So, gaano kalapit ang testimonya ng Biblia. Nasulat ang Psalm, ang layo na sa New Testament. Pero gaano ka consistent sa pagtukoy dito sa suffering ng ating Panginoong Jesus. Sunod naman, Pastor, paano in-authenticate ng Psalter yung suffering ng ating Panginoon? Siya ay na mak, paano ba tinatranslate sa Tagalog itong mak? Siya ay hinihiya. Tinuya ng mga tao. So tingnan natin kung consistent din ba ang mga awit, ganun din ang New Testament na ikinote itong panunuya sa ating Panginoon. So, sa 22:7 ng mga awit o pang-alipusta, at nakinote siya sa Mateo 27:39 at Lucas 23:35. Silang lahat ay nakakita sa akin ay tinatawanan ako. Ngusuan nila ako. Iiling-iling ang kanilang mga ulo. Dito sa naman sa Mateo 27:39. Siya inalipusta ng mga nagdaraan at pailing-iling. Lucas 23:35. Nakatayong nanunood ang taong bayan, subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, iniligtas niya ang iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos, ang pinili. Grabe yung grabe yung paghihirap na naranasan ng Panginoong Yesus. Akala mo parang pag yung sa mga iba na hindi naniniwala sa Biblia, kwento lang yan. Sinabi lang yan nung sa time na yun. Pero
Tinan nyo, naging reality na talagang siya, itinuya siya ng mga tao, naranasan niya ang paghihirap. Siguro dito, Pastor, same lang din dito sa statement yung enemies wag their heads, yung parang umiiling-iling sila. Pareho dun sa parang pagtutuya, parang tinitingnan siya na dumadaan, parang hindi sang-ayon dito sa tao na to. Sana hindi natin personal na maranasan yun, Pastor. Pag ipinipresent natin ang Panginoong Jesus sa mga tao. Minsan mga tao may mga pagtanggi sila sa ating Panginoon. Parang kagaya din sila ng mga tao noon na itinatanggi ang ating Panginoong Jesus. So, ngayon po tayo, may pagkakataon po tayong mabago, tanggapin ang Panginoon. Tanggapin na po natin, huwag natin i-reject ang Panginoon. Kasi minsan na siyang na-reject at natitiyak ko pag tinanggap natin siya, mababago ang ating buhay. Tingnan naman natin dito, Pastor, sa Psalm 109 verse 25 at same din sa Matthew 27:39. Ako na may naging hamak sa kanila kapag nakikita nila ako, ang ulo nila ay kanilang iniiling. Siya ay inalipusta ng mga nagdaraan at pailing-iling. Kita niyo kung paano dinanas ng Panginoon. Tinan niyo yung language, Pastor, no? Kuwang-kuwa kung ano yung sinabi noon, yung talaga na-experience ng ating Panginoong Jesus. Siya ay tinuya, siya ay hinamak, umiiling-iling yung ulo ng kanyang mga kaaway. At isa pa dito, Pastor, yung sa kanyang paghihirap, pinaghati-hatian yung kanyang suot. Pinaghati-hatian dito sa mga awit 22, 18, at makikita naman yan dun sa tala ng Mateo 27:35 at Marcos 15:24. Kanilang pinaghatian ang aking mga kasuotan at para sa aking damit sila ay nagsapalaran. At nang siya'y maipako nila sa cross, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Siya ay kanilang ipinako sa cross at pinaghati-hatian ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran kung alin ang kukunin ng bawat isa. So pareho yung point of view ni Mateo at ni Marcos doon sa nag-quote nila sa Psalm. Tingnan niyo kung gaano ka-harmonious yung Biblia para tukuyin kung ano nangyari sa Panginoong Yesus. Hindi po siya parang tale, hindi lang siya basta kwento lang, kundi tunay na nangyari kasi ito mga witnesses to may account talagang nakita nila, na-witness nila kung paanong suffering na nangyari sa ating Panginoong Yesus. At sunod dito, Pastor, hindi lang basta malaman natin sa ating pong pag-aaral na siya ay Diyos, sa kanyang buhay at ministeryo, siya ay naghirap, kundi dapat maintindihan din natin na hindi nagtapos ang aklat ng mga awit sa pagtukoy hanggang doon lang sa kanyang paghihirap. Can you imagine, even sa kanyang, siya itinaas, sa kanang luklukan ng Diyos at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tinukoy din ang aklat ng mga awit. Pumpisa natin, Pastor, na itong si Jesus na Mesiya ay umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Sa mga awit, 110 talata ay 1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ang iyong paa, ang iyong mga... Yan, sa Marcos 12:36. Si David mismo ang nagpahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. Tingnan na. So, tinamanan din natin, Pastor, kung si Lucas, same din yung kanyang point of view sa 20 verse 42 ng Lucas. Gayong si David mismo ang nagsasabi sa aklat ng mga awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa ang iyong mga kaaway ay gawin kong tuntungan ng iyong mga paa. Amen. Ganda, no? So sa mga huling talata, Pastor, dito sa Gawa 2:34. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tuntungan ng iyong mga paa. So ito yung nangyari sa Panginoon. Nung siya'y umakyat doon sa langit, siya ay umupo sa kanang luklukan ng Diyos. So very accurate ang pag-quote nila doon sa mga awit 110 talata ay 1. At isa pa dito, Pastor, yung si Jesus ay maghahari sa lahat ng nasyon. Dito sa mga awit 2:1, 2. Bakit nagsasabwatan ang mga bansa at sa walang kabuluhan ang mga bayan ay nagpaplano? Inihanda ng mga hari sa lupa ang kanilang sarili at ang mga pinuno ay nagsisisangguni.
laban sa Panginoon at sa kanyang binuhusan ng langis na nagsasabi, ang kanilang paggapos ay ating lagutin at itapon ang kanilang mga panali mula sa atin. Sa Acts 4. 25 and 26. Ikaw na nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David na iyong lingkod, bakit nagalit ang mga hentil at nagbabalak ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? Ang mga hari sa lupa ay naghanda upang lumaban at ang mga pinuno ay nagtipon laban sa Panginoon at laban sa kanyang Kristo. Amen. Diba? Kaya talagang ang aklat ng mga awit ay ang pag-quote sa aklat ng mga awit, consistent ang mga biblical writers sa New Testament na nakita nila ito talaga yung pag-exalt kay Jesus, yung kanyang suffering, at hindi rin din lingid sa kaalaman din, Pastor, siguro few more bago po tapusin yung aking part. Pinakilala din ng awit na si Jesus ay high priest. Okay? Priest kagaya ni Melchizedek. Actually nabasa na natin yan, Pastor, sa mga awit 110 talatang 1 nung siya umupo sa kanang luklukan ng Diyos. Pero dito may quotation sa Hebreo, Pastor. Siguro ito basahin na lang natin sa Hebreo 7 talatang 17 at 21. Tingnan natin ang tala na to, Pastor. Na tumutukoy. Alam natin, ang aklat ng Hebreo, marami mga talata dyan na nagpapatungkol sa priestly ministry work ni Jesus Christ. Pero basahin lang natin ito, talata nito sa Hebreo 7, 17 at 21. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Ngunit ang isang ito ay naging pari na may panunumpa. Nanumpa ang Panginoon at hindi siya magbabago ng kanyang isip. Ikaw ay pari magpakailanman. Amen. Kaya maganda, Pastor, na binasa natin, bagamat napakaraming mga talata. Pero importante talaga na mabasa natin ito. Kasi dito nagpapatotoo at nagpapatungkol, hindi lang siya hearsay na napakinggan ng mga witness, kundi tunay ito na nangyari. At crucial ito sa ating understanding ng ating buhay, ng ating Christian experience, na talagang si Jesus lang ang pag-asa natin sa ating buhay. Na itong si Jesus na umakyat sa langit, umupo sa kanang luklukan ng Diyos, kung siya ay tao, ay hindi ito pwedeng gawin ng isang ordinaryong tao lamang. So therefore, yung ating pag-aaklat, pag-aaral ng aklat ng mga awit, nagpapatotoo lamang na si Jesus ay Diyos, siya ay ipinanganak, siya ay nagministeryo, siya ay naghirap, siya ay umakyat sa kataas-taas sa langit at umupo sa kanang luklukan ng Diyos, at siya ay naghahari bilang pari doon sa langit, magpatawad ng ating mga kasalanan at naghahanda ng ating tirahan doon sa langit. Napakaganda, napakahalaga na maunawaan natin na kaya ang sabi ng ating talaan ng diba? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Kaya mapalad ka kung lalapit ka sa Panginoon, sapagkat siya ang pag-asa, siya ang tunay na Diyos, siya ang magliligtas, siya ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Totoo nga, itong mga napapag-aralan natin ay mga bahagya lang na nagpapatunay na ang Panginoong Jesus ay sinasambit at inaawit na dito sa aklat ng awit. At totoong nangyari nga dito sa lumang o kaya bagong tipan na ginawa ng Panginoong Jesus ayon sa banal na kasulatan. Kaya purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan, sapat na tayo ay patuloy na magtitiwala at ibigay natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Siya ang ating Diyos at tagapagligtas na namatay dahil sa ating mga kasalanan, pero hindi nagtapos doon na namatay para sagutin ang ating mga kasalanan. Siya ay nabuhay na maguli at umuwi sa langit na bayan at pinaghanda tayo ng mga kailangan natin ng ating mga tahanan. Darating siya upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo at uwi tayo sa langit na bayan. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Yung pagdating ng ating Panginoong Hesus na ating hinihintay ng matagal na upang matapos ng lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga dalamhati, ang mga kalungkutan, mga sakit, mga kamatayan, matapos na ang lahat ng mga ito pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya kaibigan, magtapat ka sa Kanya. Amen. Kung hindi pa, gawin mo na ngayon, ibigay mo ang buhay sa Kanya at manatili kang
manatili kang may kaugnayan sa Kanya, sumunod sa Kanyang mga kalooban, at maging masaya ka na maglilingkod habang naghihintay sa Kanyang pagdating. Kaya sa ating pagtatapos, at makakarinig tayo ng isang awitin, pagkatapos niya na ay makapakinggan natin si Pastor Jerry sa kanyang panalangin. Crowds have lined the narrow streets to see this man from Galilee. Just a carpenter, some say, leading fools astray, yet many kneel to give him praise. And in his eyes they glimpse the part that sees the hearts of all men. And he knows his Father's mind, he speaks his Father's words, for he comes in the name of the Lord. There is strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord.
Samahan niyo po kaming manalangin. Dakila at mapagmahal naming Diyos, napakaganda at napakasarap ng aming pag-aaral ng iyong mga salita. Ang aklat ng mga awit ay tunay na ipinakikilala ang aming dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesus. Yes, Lord. Ito ay hinula mahabang panahon na at naganap sa panahon ng bagong tipan. Ang lahat ng ito'y naganap, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal sa amin. Yes. Dahil kay Jesus na aming dakilang Diyos, ang iyong bugtong na anak, mayroon kaming katiyakang makapasok sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang buhay, ay larawan ng buhay at pagmamahal ng aming Diyos Ama sa langit. Salamat po sa iyong mga pangako na kung kami lalapit, kami iyong patatawarin dahil kay Jesus na nagpapatawad ng aming mga kasalanan. Nagpapasalamat kami na nawa po ang lahat ng ito yung aming pinag-aralan ay magdala sa amin ng tunay na pag-asa upang aming maisuko ng lubusan ang buhay namin, ang aming pag-iisip sa aming tagapagligtas. Marami pong salamat sa iyong pagmamahal. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan naming Panginoon. Amen. Maraming salamat kaibigan sa patuloy mong pagsusubaybay sa programang ito, Oras na Pag-aaral. Patuloy ka hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesus sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.